po, shortest job first. So, paano yung process? Meron po tayong different processes kay shortest job first. So, sabi niya kay shortest job first, non-preemptive siya. So, kailangan matapos muna yung unang process bago yung next process po. So, kaya sinabi siyang shortest job po. Kung sino or shortest process po. So, sino yung pinakamaliit na burst time po na dadaan po dun sa mismong time na yun ng arrival. Ayun po yung gagawin natin next process. So, meron po tayong different processes, A, B, C, D, and E. And arrival time ni A ay 0. Arrival time ni B ay 2. Arrival time ni C 4. D 6 and E 8. So burst time po ni A 3, burst time ni B 6, burst time ni C 4, burst time ni D 5, and burst time ni E 2. Paano natin ko-compute yung finish time po natin? So, mag-start muna po tayo dun sa Gantt chart po. So, sa Gantt chart po natin, makikita natin kung sino yung mga unang mag-a-arrive po. So, start po tayo sa time 0 po. So, sa time 0 po, ito yung arrival time. So, sa time 0, sino yung unang dumating sa mga processes? So, dito, pinakauna po ay si A. So, siya mag-i-start from time 0. Time 0 po, si A po yung unang magpa-process po. So, gagawin po natin, compute po natin yung burst time niya. So, burst time po yung parang completion time din po niya. So, ilan po bang time po niya? So, 3 po. Kaya, gawin natin 0 plus 3. 0 plus 3. Ito plus 3 is 3. So, naka-time 3 na po tayo. Tapos na po yung process A. So, finish time po ni process A ay time 3. Next po, kay process po tayo, B, C, D, E. So, kay time 3 po, kay sino ba yung unang mag-a-arrive po sa apat na processes na natitira? So, may time 2, time 4, 6, and 8. So, kung kay letter C, time 4 pa po siya, time 3 pa lang po tayo. Kaya, sino po yung pwede? So, si process B po. So, kay process B, ilan po ba yung burst time niya? 3. So, gawin natin, arrival at 2, burst time natin na 3. So, 3 plus natin, ilan burst time niya? 6. So, 9 po. Yung tapos ng time kay process B. Kaya, finish time po ni process B ay 9. So, next naman po, kay time 9, sino po yung mga processes na nag-arrive? So, meron po tayong 4, 6, and 8 na arrival. Pasok na po si C, D, and E. So, dito natin makikita yung sinasabi natin shortest job first. So, sino yung pinaka mas madali na matapos sa processes? So, tingin tayo kay burst time. Meron po tayo kay process C na 4, process D na 5 na burst time, and process E na 2. So, pinaka-shortest job po, shortest ipaprocess po natin ay si process E with time 2. So, lalagay natin sa Gantt chart natin na E, tapos ilan yung burst time ni E plus 2 po. So, kaya magiging 11 po yung finish time ni E. So, next po natin, tapos na po tayo kay E, may C pa po tayo at D. So, sino po yung sa time 11 na na pwede na isunod na process? So, sino yung pinakamababa? Si C ba or si D? So, C, process C. Sa process C po yung next po natin dun sa natin, mga processes na iraran. So, burst time po ni C ay 4. So, plus 4 tayo. Kaya, ang completion time po ni process C ay 15. Lagyan natin 15 po ito. 15 plus na po. Okay na tayo kay process C. Kay process D po, plus
burst time niya 5, kaya 20. So, process B, process D po. Process D with completion time na 20 po. So, yun yung computation ng finish time po natin. Ngayon naman pupunta po tayo kay turnaround time. So, for computation ng turnaround time po natin, sabi, turnaround time, ito po, turnaround time, finish time minus natin kay arrival time. May finish time na tayo, may arrival time na po tayo. Paano yung turnaround time? Turnaround time minus finish time 3 minus arrival time na 0. Ang natin, finish time natin ay turnaround time natin ay 3. Next naman po kay process B 9 minus 2 arrival time 11. Kay process C naman po 15 yung finish time niya minus natin kay 4 na arrival time. Ay, sorry, 7 po ba? 7, sorry. So, 11. Next naman po, 20 finish time minus 6. So, 14 yung niya, at turnaround time niya. Plus po, 11 finish time minus arrival time na 8. 3. So, ito po yung turnaround time po niya. 3, 7, 11, 14, and 3. Next po, kay waiting time naman po, computation ng waiting time po natin is turnaround time po. 13. Turnaround time po minus burst time po natin. So, for waiting time po, kukompute po natin turnaround time. Dadagdagan siya? Gawin mo ng 1 hour. Gustong-gusto ko pagbibigyan ng love Ayun letter. po, waiting time natin. Gawin ko pang 1 hour yun eh. Turnaround time minus burst time po. So, turnaround time, nakuha na natin 3. 3 minus burst time natin na 3 is equal. Waiting time po na kay process A po is 0 po. Na-process na po siya kagad. So, wala po time sa Next po, 7 yung turnaround time natin. Minus burst time 6. 1. Next po, process C po, 11 yung turnaround time niya. Minus po natin kay burst time po na 4. 9 po yung waiting time po niya. So, next po, kay process D, 14 minus na, turnaround time na 14 minus natin kay burst time po na 5 po. Ay, sorry. Wait lang. 11 minus 4, 7. Tapos, 14 minus 5, 9. Then, last po, turnaround time na 3 minus burst time po, 2, 1. So, ito po yung waiting time natin. So, to compute the turnaround time divided by TS. So, turnaround time TR. TS po burst time. So, di-divide po natin 3 divided by burst time po natin na T. 1 po. Next po, 7 minus 6. Ay, masaya. 7 divided by 7 divided by TR dot TS 6 divided by 6 1.17. Next naman po turn around time na ayan TR 11 divided by burst time na 4 2.75. Next po TR ng 9 sorry TR po 14 turn around 14 divided by burst time 5 kay process D 2.80. Then last po TR 3 divided by 2 1.50. So ayun po yung computation po natin for shortest jobs first. Tapos yung computation po natin mga average turnaround time. Ayan, pag average turnaround time gagawin po natin to get the average po. Compute po natin yung lahat. Compute po natin to lahat. Add po muna natin to
Then, divide po natin kung ilan po yung processes po. So, total neto po, 10, 21, 35, 38. So, 38 divided by 5 kasi 5 processes po. So, total po natin dyan, 7.60. Tapos, average po ng waiting time. Ganon din po. Add po natin lahat yan. Si waiting time, yung 01791. Yung 10, 16. Ay, wait lang. I love math talaga. 10, 18. 18 divided by number of processes. So, 18.5. 3.60 yung average po na waiting time. Next naman po, average burst time. Burst time divide turnaround time. So, gaget lang po natin ito yung average po netong TRNTS. So, 1 tapos 1.70, 2.70, 2.80, tas 1.50. So, ang total po niya is 9.22. Divide po natin ng 5 po kasi 5 processes. So, total is 1.84. So, ayun po yung shortest jobs.